Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May common tayo na pagbati dito sa ating simbahan tuwing tayo o ako, ang ating kora-paroko nagmimisa, at ang pagbating ito ay God is good. Ang tugon naman, all the time. Pagsabihin namang all the time, God is good. Mayroon din po tayong napapakinggang greetings, kagaya lamang din po pagsabing hi, ang sagot naman hello. Ang iba naman, pag sabihing hello, hi naman ang sinasagot. Ngunit, ngayon daw may bagong greetings din. At ang bagong ito ay pag sabihing hello, ang sagot daw, love again. So, pag sabihin daw hello, love again. Alam niyo, napakaganda baga din ito. Hello, love again. Lalo na sa panahong ito ng Kapaskuhan. Kunting gusot yung relasyon sa mag-asawa ba kaya? Pag nagkasalubong, siguro sabihin, hello. Sabihin naman ng isa, love again. Di ba napakaganda yun, ano? Sa magkapatid na hindi nagkabatian, siguro nagkakaharap kayo, kunting sabi lang, hello. Sabihin din, love again. Di ba napakaganda yun, ano? Lalong-lalo na dito ngayon na hindi nawawala yung pagmamahal. Nandyan man yung hindi pagkaintindihan, nandyan naman yung siguro tampuhan. Ngunit again, alam ko dyan sa kalubluban ng bawat isa, naghintay lamang ng spark, naghintay lamang mag-umpisa para babalik na naman yung pakipagrelasyon. Hello, love again. No? Hindi yung hello, love, goodbye. Hello, love again tayo. Mga kapatid, alam niyo yung ebanghelyo din po natin dito ay hello, love again din po. Bakit man hello, love again? Dahil itong si Zacarias, hello siya sa panalangin niya sa Panginoon. Ngunit, again, no, nandoon yung again dahil nung nagpapakita sa kanya ang anghel at nagbabalita na, Zacarias, dinidinig ng Panginoon ang iyong panalangin. Namangha siya, bakit? Paano ko maniniwala? Medyo ang panalangin niya ay nagugulumihan na ito na sana ipagkaloob ng Diyos o pinagkaloob na ng Diyos. Ngunit siya naman ang nag-give up. Sandali mo na. Ngunit yung kapanganakan ni Juan, nandoon naman yung love again. Nakapagsalita naman si Zacarias. Ngunit ang nais kong bibigyan ng pagpahalaga dito ngayon sa ebanghelyo natin, yung dalawang binibigyan ng pagpahalaga, yung sinasabing baog si Elizabeth, yung katagang baog. At dito sa huling parte ng ebanghelyo natin, si Elizabeth mismo nagsasabi na ginawa ito ng Panginoon upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Imagine, ang tingin ng mga tao, pag ikaw ay baog, nung unang kapanahunan, ikaw, yung kagustaan, ibig sabihin, minamaldisyon ka. Pinaparusahan ka ng Diyos. Pag ikaw ay may sakit nung unang panahon, kagaya lamang ng kitong, ikaw ay hiwalay sa mga tao at sabihin nila, yung taong iyan na may kitong, nagkakaroon siya ng kitong dahil pinaparusahan siya ng Diyos, may kasalanan yan. Ang hirap yun, ano? Yung double jeopardy, na naghihirap ka na nga, hindi ka na makaanak, ngayon, ang tingin pa ng society sa'yo na ganun, pinarusahan ka ng Diyos, minamaldisyon ka ng Diyos. Kung may sakit ka naman, sabihin ng mga mata, pinaparusahan ka ng Diyos. Ang hirap yan. Ihiniwalay ka pa ng society. Alam niyo mga kapatid, itong mentality ito ay nandito pa rin sa ating society ngayon. Na pag may mga tao, may mga kapatid tayo na hindi magkakaanak, parang iba yung tingin natin.
Instead na i-ano natin, i-console natin, inspire natin, ang turing natin sa kanila parang ano yan, may kasalanan yan, pinaparusahan nila ng Diyos. Ngunit sa ating Ebanghelyo ngayon, anong sabi ng Ebanghelyo? Ito ay ginagawa ng Panginoon upang alisin ang aking kagustaan sa harapan ng mga tao, sa mentality ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, nung nakaraang Sabado lamang, nagmimisa ako sa mga sister ng Good Shepherd. Dala-dala kasama ko yung aking deacon. At to my surprise, nandoon yung pamilya ni Mary Jane Velasco. Pamilya at kapamilya, lalong-lalo na yung mga anak niya, mga magulang niya, nandoon. At namangha ako, wow, ang saya-saya naman na makasama ko itong, hindi ko inasahan ito, na makasama ko ito. At nais kong pakinggan ang kwento ng mga taong ito tungkol kay Mary Jane Velasco. At alam naman natin yung tungkol sa kwento ni Mary Jane Velasco, nagtatrabaho ito doon magtatrabaho pa lamang doon sa ibang bansa, sa Indonesia. Ngunit ang nangyayari dito, hindi niya ay naakala na yung pinapadalang bag sa kanya ng kanyang agency ay may lamang palang druga. At alam din po natin, sa Indonesia, pag ikaw ay nahuli na nagdala ng druga, iyan din po ay equivalent yan sa death penalty. Imagine, talagang napakatindi din po yung parusa sa batas, ayon sa batas ng Indonesia, pag ikaw ay nahuling nagdadala ng druga. At yan, may verdict na para sa kanya, na death penalty ang ihahatol sa kanya. At yun nga sa panahon ni President late na Noynoy Aquino, nakipagdialogo ang ating bansa na sandali muna, wag munang patayin, wag munang husgahan na patayin kaagad itong si Mary Jane, dahil pagbigyan mo na kaming aming bansa, dahil hindi po iyan, biktima lang po siya sa kanyang sa kasalanang iyan. At dito makikita natin pinagbigyan. And for how many years, nakipagdialogo naman yung ating bansa, nakipagkakaroon bargain doon sa bansang Indonesia. At finally, nabalik siya. Ngunit ang pinakakwento dito, yung hinatulan siya ng death penalty, alam niyo ang nangyari sa kanya? Ano ang kalooban ni Jane Velasco? Mary Jane? Hindi siya nag-give up. Mas lalong hinigpitan niya, mas lalong pinapalalim niya ang pakipag-ugnayan niya sa Diyos. Di ba pag minsan baga sa buhay natin, kunting problema lamang, kunting kusot lamang, nag-give up na tayo. Ayaw ko na. Ayaw ko na sa buhay na ito. Ayaw ko na sa problemang ito. Ngunit si Mary Jane Velasco, hindi. Mas lalo niyang pinaigting ang kanyang pakipagrelasyon sa Diyos. At yun nga, dahil nawalan din po siya ng trabaho, ang ginagawa niya ngayon sa loob ng kulungan, gumagawa siya ng mga bagay, kagaya lang ng paggawa ng mga batik, ng mga special na mga clothes ng Indonesia, at napakatindi dahil yung kinikita niya doon, para mapapaaral niya ang kanyang mga anak, pinapadala niya yung kita niya. Imagine instead na manghina yung kanyang kalooban, pinapatibay niya ang kanyang kalooban. At ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga anak na inspired sa kanyang ginagawa. Nagiging inspirasyon ng kanyang pamilya ang pakipagrelasyon niya sa Diyos at ang kanyang ginagawa doon sa loob ng kulungan. Di ba? Ito din po ay maging inspirasyon natin. At alam mo, yung kanyang anak, yung nagbabahagi at sabi niya na may mga pagkakataon nga nag-share yung kanyang mama daw sa sulat na pag minsan daw sabi ng mama niya na para bagang siya nandyan daw sa isang bangka, na ang bangkang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At naalala ko yung isang awitin ni Gary Valenciano na huwag ka nang umiyak. Di ba napakaganda yung awiting iyon? Sabi doon ng awitin, bigyan ko lamang justice ito, huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago,
pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon. Sabay tayong umahon. Napakagandang awitin. Imagine, sabay tayong umahon. Sabay tayong harap sa mga alon sa buhay. Sabay tayong harap sa mga unos ng buhay. Yan ang paniniwala ni Mary Jane Velasco. Instead na maging stigma sa kanya yung death penalty, even yung pangailangan ng kanyang pamilya, sa halip, turn upside down niya yun at hinaharap niya. At ngayon, nabigyan ng pag-asa, naging malaya sa Indonesia, si Mary Jane, at nakauwi na dito sa ating bansa. Nung last week lang yata yung nakauwi, or last 2 days or 3 days ago yata nakauwi. Ngunit makukulong pa siya bago yun tuluyang makalaya. Ngunit again, napakaganda ang kwento niya. Ito din po ang kwento ni Zacarias. Ilagay natin yung sarili natin sa kwento ni Zacarias at Elizabeth. Again, yung mentality ng mga tao, napakahirap para isang mag-asawa na yan ang tingin ng mga tao na minamaldisyon kayo, pinaparusahan kayo ng Diyos. That's why hindi kayo nagkakaanak. At alam niyo ang panalangin ni Zacarias, hindi siya nag-give up. Sa halip, anong sabi ng anghel? Dinidinig ng Panginoon ang iyong panalangin. Ibig sabihin, araw-araw na nanalangin si Zacarias na ipagkalooban sila ng anak. Hindi siya nag-give up. At makikita natin, for how many years? Imagine, siguro kinasal sila, 25 or 30 ba kaya? Siguro sa katandaan nila, nung si Zacarias nandyan sa templo, yung panahong iyon, nandyan na sa 70 kasi matandang-matanda na, o baka sa 80. So how many years? Siguro 40 years. Araw-araw na nanalangin, yun ang panalangin niya. Ngunit makikita natin na sa Diyos ay walang imposible. Kahit baog ka man, kahit makikita natin walang-wala na tayo, kahit pa ang tingin ng mga tao sa iyo nang walang-wala ka na, ngunit wala po. Sa Diyos ay lahat ay posible. Ngunit may mga mentality tayo sa ating society natin na baog. Bakit baog? Hindi naging productive. May makabataan tayo na sabihin walang pang tuition si mama, walang pang tuition si papa, walang pang baon. Ay hindi na ako mag-aral. Hindi lang ako papatuloy sa pag-aaral. Hindi lang ako magsikap. Yan ang isipang iyan, lalo sa mga kabataan natin nandito ngayon, yan ay baog na pag-iisip. Kahit ano ka man, kahit anong estado mo sa buhay, walang-wala ka man, hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi yung katapusan ng mundo. May posibilidad. May magagawa ang Diyos sa iyo, kapatid. At may pagminsan din po sa buhay natin, pag may mga problema tayo, hindi na tayo nagiging productive. Hindi na tayo nag-move on. Pag sabihin din, matanda na ako, Father, wala na akong magagawa. Hindi po. Hindi po pwedeng maging baog ka. Hindi po sabihin na wala na akong magagawa. Hindi po. Si Zacarias nga, baka yung mag-asawang matanda na ngayon, baka pwede pa. Baka pwede pa. Ang atin lang na, ang pinaka-message ng ating Ibanghilyo ngayon, ng pang-5 linggo, ng 5 araw ng ating simbang gabi, ay walang imposible sa Diyos. Nandyan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay ating bangka. Samahan tayo sa pag-ahon sa mga alon sa buhay. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, palakpakan po natin ng Panginoong Diyos. Amen. The love I give for you to so hold the key. Every single